Mga kaibigan, ikinatuwa naming muling tanggapin sa studio si Professor Morandi ng Universidad ng Tehran, isang eksperto sa sitwasyon sa Iran. Professor, maligayang pagbabalik sa programa. Salamat sa imbitasyon. Malaking karangalan para sa akin. Professor, sa tingin ko, kailangan natin pag-usapan ngayon ang nangyayari sa kipot ng Hormuz. Marami tayong naririnig mula sa administrasyon ni Trump kahapon sa Estados Unidos. Ang mensahe ay nanalo na ang Estados Unidos. Nagwagi si Trump. Bukas na ang kipot. Babalik na sa normal ang lahat. Nakita nating nagsimulang bumagsak ang presyo ng langis. Pero tingin ko, marami pa ring hindi tiyak dahil sa oras ng pagre-record natin ngayong Sabado ng umaga, nakikita nating di pa bukas ang kipot at malaki pa rin ang kontrol ng Iran. Sa tingin ko, maraming kalituhan, lalo na sa media. Gusto kong makausap ang eksperto para talagang maintindihan ang nangyayari sa kipot ng Hormuz ngayon. Isang mabilis na paalala bago tayo magsimula. Si Professor Morandi ay nag-live mula sa Iran. Sa kasamaang palad, hindi masyado matatag ang kanyang internet connection, kaya't medyo hindi magiging maganda ang kalidad ng video sa panayam natin ngayon. Pero, perpekto naman ang kalidad ng audio. Pinakamahalaga, kailangan natin marinig ang kanyang mensahe para maintindihan ang katotohanan tungkol sa Iran. Simulan na natin. Nang humiling ang Estados Unidos ng tigil putukan, nagkaroon ng mga negosasyon. At sa huli, tinanggap ng Estados Unidos ang 10 puntong plano ng Iran bilang balangkas ng negosasyon. At doon nagsimula. Natapos ang labanan. Sa tigil putukan na sa huli ay napagkasunduan, inaasahan na tatahimik ang buong reyon. Kaya dapat tumigil ang labanan sa Lebanon, pati na ang pananalakay ng Israel at mga pag-ataking panglipol. At inaasahan na bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz para sa mas maraming trapiko, kabilang ang mga barko mula sa mga bansang laban sa Iran, tulad ng mga Emirati, Qatar at Saudi Arabia, na nag-host at patuloy na nag-host ng mga tropang Amerikano at noon ay kasabwat sila sa digmaan. Ang ginawa ni Netanyahu ay sinubukan niyang sirain ang tigil putukan, kaya mabilis na bumabagsak ang pandaigdigang ekonomiya dahil kina Netanyahu at Trump. Matapos ang 40 araw ng agresyon, natigil ang digmaan. May pagkakataon na muling dumaloy ang enerhiya mula sa Strait of Hormuz. At sinara ni Netanyahu ang posibilidad na yon. Kaya nagsimula siyang bumbahin ng sulod-sulod ang mga lungsod sa Lebanon, pinapatay ang mga babae at bata. Tumingin sa ibang direksyon ng kanluraning media, o nagpapanggap silang mga kuta ng Hezbollah ang mga ito o kung ano paman. Inagamit nila ang ganitong uri ng wika para bigyang katwiran ang pagpatay ng lahi. Pero gusali, tahanan, at mga batang pinapatay lang ito. Nakausap ko ang ilang kanluraning mamamahayag sa Beirut at tinanong ko kung bakit sa mga ulat nila ay tinatawag nilang mga kuta o target ng Hezbollah ang ilang lugar. At pareho nilang sinabi na hindi yan ang pagkakasabi namin. Pareho nilang sinabi ang mga salita ko. Kahit sabihin mong editor o iba pang gumawa, pareho lang. Kasabot ka pa rin, pangalan mo pa rin yan. Si Netanyahu ang sumira ng tigil putukan. Kaya pinigilan niya. Kaya kinailangan ng Iran na harangin ang mga barko mula sa mga bansang kaaway na kasali sa digmaan, tumutulong sa Estados Unidos. Inabot ng 10 araw bago pinilit ng Estados Unidos ang rehimeng Israeli na tanggapin ang tigil putukan. Nagbanta ang Iran, pero nanatiling sarado ang Strait of Hormuz. Lalong lumalala ang pandaigdigang krisis sa ekonomiya bawat minuto. Sa huli, pumayag ang rehimen sa tigil putukan. Patuloy pa rin nila itong nilalabag, pero sa kabuuan, tahimik na sa Lebanon. Binuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Ilang araw bago yon, nagpatupad si Trump ng embargo sa mga pantala ng Iran dahil hindi binuksan ng Iran ang kipot matapos labagin ng rehimeng Israeli ang tigil putukan. Nagpatupad din ng embargo ang mga Amerikano. Na yung kinanggap na ng Israel, sinabi ng Iran na bubuksan ang kipot. Pero sabi ni Trump, mananatili ang pagkubkob sa mga pantalan ng Iran. Nang sinabi niya yon, nagdesisyon ang mga Iranian na bawiin ang kanilang pasya. Sabi niya, kung lalabagin mo ang tigil putukan dahil ito ay paglabag, binubulukada mo ang aming mga pantalan. Hindi namin ipinatutupad ang tigil putukan dahil sa Israel. Dahil sila ang lumalabag sa kasunduan. Tumigil na sila sa paglabag, kaya binuksan namin ang kipot para sa trapiko. Pero dahil hindi mo pa rin ititigil ang pagkubkob, hindi namin papayagan ang pagdadaloy ng trapiko. Sa madaling salita, si Trump ang pumipigil magbukas ng Strait of Hormuz. Hanggang sa puntong ito,
ang mga Israeli ang dahilan. Ngayon, si Trump na kaya nandito tayo ngayon. At habang mangyayari ito, papunta na sa kapahamakan ng pandaigdigang ekonomiya. Nabasa ko ngayon na sa loob ng 1 o 2 linggo, papasok tayo sa bagong yugto ng krisis. At pagkatapos, sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo, papasok tayo sa isang mapaminsalang yugto. Hindi ako eksperto. Sa palagay ko, mas alam mo ang mga ito kaysa sa akin. Sa mayon, dapat buksan ang Strait of Hormuz, pero nabigo si Trump dito. May kutob ako, sariling interpretasyon lang ito. Wala akong alam kung tama o mali. Hindi ko madalas pakinggan si Trump. Kapag nagsasalita siya, minsan iniimbitahan pa ako sa mga palabas at sinasabi nila, hinihiling nila na talakayin ko ang pinakabagong pahayag ni Trump. At sinasabi ko na hindi ako nakikinig kay Trump. Binabasa ko lang ang mga headline, pero hindi ko sinasayang ang oras ko dahil si Trump ay laging nagsasabi ng kung ano-anong iba't ibang bagay. Isang araw magsasabi siya ng isang bagay. Kinabukasan naman ay magsasabi siya ng ibang iba. Sa isang pangungusap, magsasabi siya ng isang bagay. Sa susunod na pangungusap, iba na naman. Hindi ko na pinapansin. Talagang hindi na. Headlines lang ang tinitingnan ko. Hanggang doon lang. Pero naging interesante sa akin ang mga tweet na ito dahil parang may lohika sa likod nila. Maring walang lohika. Baka si Trump lang talaga yon na umaasta na naman gaya ng dati. Pero maaring may lohika. At ang lohikang iyon ay maaring gusto ni Trump na bigyang katwiran ng panibagong digmaan. Kaya maaring sinasabi niya na ginawa ito ng Iran, pumayag ang Iran dito. Pumayag ang Iran sa A, B, C, D, E at F. Sa madaling salita, ang mga tweet, ang sinasabi ng mga tweet kahapon ay ganap na pagsuko. Ito ay, alam mo, ganap na pagsuko base sa mga tweet ni Trump. At pagkatapos, 2 o 3 araw lumipas, sasabihin niya na, well, nangako ang mga Iranian na gagawin nila lahat ng ito, pero hindi naman nila ginagawa. Teki lahat, gawa-gawa lang, pero ganoon pa man. Kaya kailangan kong buksan ang Strait of Hormuz. Kailangan kong bumbahin ang Iran. Kailangan ko silang bumbahin hanggang sumuko sila. At ito syempre ang gusto ng mga Israeli. Ang buong bigmaan mula pa sa simula ay tungkol sa rehimeng Israeli at sa Zionistang lobby. Gaya ng sabi ni Joe Kent sa kanyang liham ng pagbibitiw. At alam naman nating lahat. Pero si Joe Kent, bilang pinakamataas na ranggo na opisyal ng kontraterorismo o kontraintelihensya sa Estados Unidos, ay isang itinalaga ni Trump. Dahil siya mismo ang nagsabi, lalo nitong pinagtibay ang ating hinala. Katotohanan. Kaya gusto ng mga Zionista ng panibagong digmaan. At sa totoo lang, kung magkakaroon ng isa pang digmaan, sa tingin ko, na. Ibig sabihin, tiyak ang pandigdigang depresyong pang-ekonomiya dahil ang Iran ay naghahanda na para sa digmaan habang tayo ay nag-uusap. Hindi nagpapahinga ang sandatahang lakas ng Iran. Nakikita nila na nagpapalakas ang US. Nakikita rin nila na nagpapalakas ang mga Israeli. Ganoon din ang ginagawa ng mga Iranian. Samantala, nanganganib ang pandaigdigang ekonomiya. At kung umatake ang Estados Unidos, sa tingin ko hahayaan ng mga Iranian na makakuha sila ng ilang teritoryo at haharapin sila sa mga kontraopensiba at tatamaan sila ng mga misil at drone. Sisimulan nilang sirain ang mga tanker. Habang inaatake ng Estados Unidos ang mga target ng Iran, atakehin naman ng Iran ang rehimeng Israeli at mga diktadurang pamilyang Arabo sa Persian Gulf na kasabwat sa digmaan. Ang pinagkaiba lang ngayon ay nasa crisis mode na tayo at ang pagkasira ng mga pasilidad ng langis at gas ay tuluyang magtatakda ng kapalaran ng pandaigdigang ekonomiya. Pero gayon din, nagsisimula na rin ang mainit na panahon sa Persian Gulf. Alam mo na ang ibig sabihin niyan. Ang init at halumigmig sa mga bansang ito ay magiging hindi matiis kung walang kuryente at kung sira ang mga infrastruktura. Kung umatake ang Estados Unidos sa mahalagang infrastruktura ng Iran, gaganti ang Iran dahil kasabwat ang lahat ng bansang ito. Pagkalipas ng 1 buwan mula ngayon, pagkalipas ng halos 1 buwan, magsisimula na itong maging hindi matiis. Ibig kong sabihin, hindi nakakayanin ng mga tao ang init. At makikita mo talaga na milyon-milyong tao ang tatakas sa gabi. Tumatakas sa Arabian Peninsula gamit ang kanilang mga sasakyan, umaalis sa reyon. Sa tingin ko,
lahat ng rehiyon at rehimen ay babagsak. At kapag bumagsak sila, Ibig sabihin tapos na yon. Ibig sabihin, wala nang langis at gas o pataba o petrochemical o helium mula sa rehiyong ito siguro sa loob ng ilang taon. Sino ang nakakaalam? kaya kung tama ang interpretasyon kong ito at hindi ko alam kung tama nga, sa tingin ko dapat nating asahan na anumang oras ay magkakaroon ng pag-atake ang mga Amerikano. Maaaring mangyari pa ito bago matapos ang tigil putukan dahil wala namang moral na pamantayan ang Estados Unidos. Ibig kong sabihin, bago ang 12 araw na digmaan, nakikipagnegosasyon tayo. Pero palihim ng nakikipagsabwatan ng Estados Unidos sa rehimeng Israeli para atakihin tayo. Bago ang digmaan, kahit may negosasyon at kaunting progreso kami at ang Estados Unidos, nagplano at nagsimula pa rin sila ng digmaan laban sa Iran. Kaya walang dahilan para maniwala na habang tayo'y nakikipagnegosasyon o habang tayo'y nasa gitna ng tigil putukan, hindi atakayahin ng Estados Unidos ang Iran. Oh, salamat sa pambungad, Profesor. At sa tingin ko, ang interesante na kailangan din nating makita ay tuwing Biyernes ng gabi, madalas may mga positibong balita para kay Donald Trump. Malinaw na dito nagtatapos ang stock market. May isang trader na kumita ng daan-daang milyong dolyar sa pag-short ng langis bago ang anunsyong ito. Ngayong weekend, may mga clip tayo ni Donald Trump na nagsasabing posibleng bubumbayin ulit ang Iran. Kaya tama ang hula mo dito. Para sa marami, alam nilang hindi pa tapos ang digmaan. Ngunit malamang lilipat ito sa ibang antas at posibleng magdulot ng bagong pag-atake mula sa Estados Unidos. Gusto ko lang magtanong ng isang tanong. Nabanggit mo ang Lebanon, kaya mahalagang pag-usapan ito dahil narinig ko si Robert Pape, propesor sa Universidad ng Chicago. May sinabi siyang talagang interesante tungkol sa tigil putukan. Sabi niya, ang kasunduan ng Israel at Lebanon ay hindi lang basta tigil putukan, kundi isang senyales para sa hinaharap. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, nililimitahan ng US ang militar ng Israel sa gitna ng bigmaan. Hindi ito mangyayari kung walang malaking pagbabago sa kapangyarihan. Tinutukoy niya na may impluensya ang Iran dito dahil isa yon sa hinihingi ng Iran ang matigil ang pag-atake sa Lebanon. Pwede mo bang dagdagan pa ang tungkol sa posisyon ng Iran ngayon? Nararamdaman ba ng mga Iranian nagkaroon sila ng leverage dito at naipakita nilang kaya nilang kontrolin ang mahalagang bahagi ng pandigdigang ekonomiya at siguradong magkakaroon sila ng boses sa takbo ng mga bagay sa hinaharap? Oo, sa tingin ko, nabigla ng Iran ang mga tao sa buong mundo. Marami ang hindi inasahan na magpapakita ang Iran ng ganitong kahusayan sa pagtatanggol ng kanilang bansa sa larangan ng labanan at napanatili ng mga tao sa kalsada ang bansa na matatag, tahimik at mapayapa. Walang nagmadali sa mga gasolinahan. Walang nagmadaling bumili ng tinapay o pumunta sa supermarket. Kahit noong mga unang araw ng digmaan, matapos mapatay si Ayatollah Khamenei. Kaya marami nagulat. at pati mga diplomata na nakipag-ugnayan sa akin o mga senior analyst, ilan sa kanila ay kilala mo? Nakipag-usap sila sa akin at nagulat daw sila. Pero maraming tao sa Iran ang hindi nagulat. Marami ang nagulat. Pero marami sa amin, sa tingin ko, ay naniniwala na ganito talaga ang mangyayari. Mas magandang nagawa ng Iran kaysa inaasahan ko at kumpiyansa akong magtatagumpay sila. Pero ang nangyari ay, hindi talaga intensyon ng Iran na kontrolin ang kipot ng Hormuz. Dahil lamang sa ginawa ng mga Arabong rehimen sa Persian Gulf at ng Estados Unidos sa Iran, ginawa ng Iran ang pasyang ito. Binabago nito ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Pinalalakas nito ang Iran at mga kaalyado nito ng mas malaking kapangyarihan. Pinapalakas nito ang kanilang kakayahan at pinahihina ang mga kalaban ng Iran, maging ito man ay Trump o Netanyahu, o ang rehimeng Israeli, o ang mga proxy nila. Kaya naniniwala ako na tumatalikod ng buong mundo sa Israel at sa rehimeng Israeli. Nangyayari na ito sa loob ng 2 taon at kalahati. At kinamumuhian na ito ngayon, kahit sa mga lugar na dati ay ibang pananaw, gaya ng India. Base sa naririnig ko mula sa India, ang rehimeng Israeli ay nawawala na ng suporta.
ng malaki. Kaya napuput ng mga tao dito. At nakikita rin ng mga tao na ang mas agresibong kilos ng rehiming Israeli laban sa Iran ay nagdudulot ng problema sa kanila. Tinutulak nito ang kanilang mga bansa sa kalagayan nakikita natin sa India. Ang pamahalaan ng India sa ilalim ni Modi ay naging napakalapit sa rehiming ito. Gayunpaman, ang digmaan laban sa Iran ay masama ang epekto sa India at simula pa lang ito ng mas malalaking problema. Hindi pa natin alam ang mangyayari, pero mas malala pa ito kaysa sa nakikita natin ngayon. Kaya hindi iniintindi ni Netanyahu at mga Israeli ang India o ang mga tao nito. At habang lumalala ang sitwasyon, mas lalo lang magagalit ang mga tao kay Trump, Netanyahu at sa Sionismo. Kaya, ayon sa mga survey, sa Estados Unidos, tumatalikod na ang mga tao sa rehiming Israeli. Pero, at ito rin ang punto na gusto kong iparating. Pero sa tingin ko, sa paniniwala ko, ang ginagawa ng mga Iranian sa paglalagay ng ekonomikong presyon sa Estados Unidos, nagbabangon ito ng tanong sa Estados Unidos kung hanggang saan ba aabot at magpapatuloy ang Estados Unidos na unahin ang Israel. At Amerika ang huli. At gaano pa ba kailangan lumala bago ang mga elitista sa Estados Unidos kung sila man ay kontrolado, kompromiso, binayaran, o ano pa man, o kombinasyon ng mga ito? Epstein at iba pa? Kahit ano pa. Kailangan nilang sabihin, hindi, dito dapat alagaan ng Amerika. Lalong lalala ang sitwasyon. Kung di tayo kikilos, matatapos ito ng masama para sa Estados Unidos. Ito ang gusto ng Iran. Makita nilang inuuna ng Estados Unidos ang Amerika sa mga desisyon nito. At kaya itong tigil putukan. At maaring mali ako. Pero sa tingin ko, at hindi ko sinasabi na may malaking pagbabago sa relasyon ng US at Israel. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad ng digmaan at maaring atakihin ng Estados Unidos ang Iran sa lalong madaling panahon. At gagawin nila ito kasama ang rehimeng Israeli. At ito ay para sa kapakanan ng rehimeng Israeli. Pero sa tingin ko na, ang pressure ng Estados Unidos sa rehimeng Israeli para sa tigil putukan ay may kinalaman sa nalalapit na krisis sa ekonomiya. At kaya nagkakaibang mga interes ng Estados Unidos. Palaging magkahiwalay ang interes ng rehimeng Israeli at Amerika. Para sa akin, kaaway ng Estados Unidos at mga Amerikano ang Israel. Ang ibig kong sabihin, sinasabi ng mga elitista sa Estados Unidos na dapat sundin ang sariling interes at pilitin ang mga Israeli na tanggapin ang tigil putukang ito. Iyon ang punto ko. Kaya sa tingin ko, may kinalaman yun dito. At dahil hindi na popular ang Israel at hindi na ito gusto ng mga tao sa Estados Unidos, ganun na nga. At tumitindi na ang pressure, tumitindi na rin ang economic pressure. Naging dahilan nito, dagdag pa, ang bantang pag-atake ng Iran sa mga Israeli gamit ang mga missile at syempre, pati paglaban ng Lebanon. Napakahusay na ginawa ng Hezbollah nitong mga nakaraang linggo na muli na namang nagpapakita kung gaano kadalas magkamali ang mga kanluraning analyst. Dahil sinabi nila na nagkawatak-watak na ang Hezbollah. Hindi na raw puwersa ang Hezbollah sa reyon. Matindi talagang tinamaan ng Hezbollah, resistensya at mga taga-suporta ang mga Israeli nitong mga linggo. Totoo lahat yon. Pero sa tingin ko, ang lumalakas na pressure sa ekonomiya ang nagtulak sa rehimeng Trump na pilitin si Netanyahu na tanggapin ang tigil putukan. Iyon ang palagi kong nangyari. Sa ngayon ako, sa tingin ko, Ayon din sa sinabi mo tungkol sa propesor sa Universidad ng Chicago. Tama ka. Sa tingin ko, marami talagang nararamdaman dito sa Estados Unidos na inuuna ng ating mga politiko ang interes ng Israel kaysa sa atin. Sa huli, kapag bumabagsak ang pandaigdigang ekonomiya at tumataas ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos, maraming pangamba para sa hinaharap. Dumating ang panahon na kailangan mong ayusin muli ang pandaigdigang ekonomiya. At sa tingin ko, tama ang punto mo dyan na yun ang nagtulak kay Trump na pumunta sa Israel at sabihin, tingnan mo, kailangan ninyong itigil ito sa Lebanon para makakuha tayo ng totoong kasunduan.
Gusto kong balikan ang isang interesante mong tweet tungkol sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Sa tingin ko, mahalaga ito para sa mga manonood dahil ang mensahe ni Trump ay parang normal na ulit ang lahat, pero puro malalabong pahayag. Sa tingin ko, malinaw ang paliwanag mo tungkol dito. Sinabi mo na may tatlong kondisyon sa pagbubukas na yon. Ang una ay tanging mga komersyal na barko lang ang pinapayagang dumaan. Hindi pinapayagan ang mga barkong militar o mga kargamento mula sa mga naglalabang panig. Iran din ang namamahala at nagtutukoy kung aling barko ang pwedeng dumaan at sa itinakdalan nilang ruta, dumadaan ang mga ito. Kaya makikita natin na sa ngayon, mukhang Iran pa rin ang may kontrol sa kipot. Sa tingin mo ba mapapatuloy ito sa hinaharap? Ibig sabihin, alam mo, ganito na ba talaga? Pumasok na ba tayo sa yugto kung saan palaging Iran ang mamamahala sa kung ano ang pumapasok at lumalabas sa kipot? At magkakaroon talaga ng malaking impluensya sa pandaigdigang ekonomiya sa hinaharap. Oo, sa tingin ko ganyan na muna ang mangyayari. At malamang susubukan ng Estados Unidos na atakihin ng Iran para mapaalis ito. Hindi yon magtatagumpay. Mas lalo lang nitong palalalain ang sitwasyon para sa mundo, Estados Unidos at lahat. Ngunit hindi pa rin magtatagumpay. Hindi nais na Iran na kontrolin ang ekonomiya ng mundo. Hindi ito gustong gawing bihag ang anuman. Nais na Iran na matiyak na sa hinaharap ay hindi muling magtatayo ng mga base ang Estados Unidos sa Persian Gulf upang makapagsimula muli ng digmaan. At nais nito ng bayad pinsala mula sa mga rehimeng Arabo sa Persian Gulf na tumulong sa Estados Unidos na isagawa ang digmaan laban sa Iran. At kung magkakaroon ng panibagong digmaan, lalaki ang kanilang gastos dahil ang digmaan ay maaari lamang mangyari sa kanilang teritoryo. Kung di magagamit ng Estados Unidos ang teritoryo ng mga rehimeng ito sa Persian Gulf, di nila matutuloy ang digmaan. Pareho ang 40 araw na digmaan at ang pagpapatuloy ng digmaan sa Ramadan, maging ito man ay bagong digmaan o pareho pa ring digmaan, ikalawang yugto, hindi mahalaga. Kung wala ang mga rehimeng ito, hindi magagawa ng Estados Unidos iyon. Kaya, gustong Iran na masiguro na ang mga rehimeng ito ay hindi na muling maging. Tuntungan ng militar ng US upang maglunsad ng mga operasyon laban sa Iran. Professor, gusto kong malaman ang opinion mo sa kinabukasan ng Iran. Kasi maraming tao at media dito sa Estados Unidos ang nagsasabing desperado ang mga Iranian sa kasunduan. Hindi maaring nasa bingit ng pagguho ang kanilang lokal na ekonomiya. Halimbawa, kung di nila maipadala ang langis, nalampas sa kapasidad ang mga refinery. Sa madaling sabi, kasing desperado ng Estados Unidos ang Iran na magkaroon ng kasunduan. Ano masasabi mo dito? Ito ba ay isang bagay na hinahanap ng Iran bilang panandaliang solusyon o handa ba talaga silang magtagal at ipagpatuloy ang laban na ito hanggat kinakailangan? Oo, magtatagal ang Iran. Wala nang duda dyan. Sa totoo lang, mas gusto pa nga ng Iran at nasabi ko na rin ito sa ibang pagkakataon. Nasabi ko na siguro, gusto talagang patagalin ng Iran ang digmaang ito. Pagkalipas ng 10 araw, nagpadala ng mensahe ang mga Amerikano para sa tigil putukan. Ngunit hindi interesado ang mga Iranian. Nang tinanggap ng mga Amerikano ang 10 puntong plano ng Iran na realistiko. Pero gaya ng alam mo, ang imperyong Amerikano ay ayaw tumanggap ng katarungan. Pero gusto ng Iran na matapos na ito ng tuluyan. Para mabigo ang Estados Unidos at si Trump, hindi na muling iisipin ng Amerikanong presidente na atakihin ang Iran. Ngayon, handa na ang Iran sa bagong digmaan. Araw-gabi silang naghanda nitong nakaraang 10 araw mula na magatigil putukan. At handa sila para sa isang digmaan sa lupa. Malamang papayagan nila ang mga Amerikano kumuha ng teritoryo. Tapos atakihin nila ng husto ang mga Amerikano sa loob ng ilang linggo at buwan hanggang mapilitan silang umalis. Pero ang Iran, kailangan mong tandaan na may mga taon ng Iran ay hindi nag-export ng langis dahil sa mga sanksyong maximum pressure. Kaya ang ekonomiya ng Iran sa malaking bahagi, alam mo na, ay nakaligtas na noon kahit walang langis. At tayo ay nasa estado ng bigmaan at tatanggapin ito ng mga tao. Hindi ko inaasang masyado magtatagal ang digmaan. Pero sa tingin ko, abutin ito ng ilang linggo kung hindi man ilang buwan. Kumita ng malaking pera ang mga Iranian nitong mga nagdaang buwan. Simula na magpalakas ng puwersa ang militar ng Estados Unidos, tumaas ang presyo ng langis at produksyon ng Iran.
At ang Iran ay may 200 milyong bariles ng langis sa mga tanker sa dagat. Kalahati nito ay naibenta na umano. Maari maibenta ang natitira sa mga darating na linggo. Hanggang 2 hanggang 3 araw na nakalipas, nag-e-export pa rin sila ng maraming langis. Hindi ko alam kung nakakadaan pa ang mga barko sa blockade. May nagsabing oo, may nagsabing hindi. Wala akong alam tungkol dito. Malalaman natin ito sa 1 o 2 araw, pero ang mahalaga ay may pera ang Iran para ipagpatuloy ang digmaan. Handa na ang infrastruktura ng Iran para sa digmaan, kabilang ang mga underground missile at drone base. Kaya? Sa tingin ko. Mas vulnerable ang Estados Unidos. Sa palagay ko, hindi kakampi ni Trump ang oras. Dahil ang kakulangan sa LNG, kakulangan sa langis, kakulangan sa helium, kakulangan sa mga pataba, petrochemical, lahat ng ito ay lumalala bawat minuto, literal. At ayon sa mga nabasa ko, kaunti na lang ang natitirang oras bago maganap ang sakuna. Pumapalala na ang sitwasyon, pero nakatakda itong maging mas malala pa. Kaya sa tingin ko, mabibigo ito. Sa tingin ko, si Trump ay isang sugarol. Siguro, alam mo na, umaasa siya sa isang himala, pero hindi ko nakikita. Nakikita ko lang na lalo pang lalala ang lahat ng ito at hahantong sa ganap na pagkawasak ng mga proxy na ito sa kabilang panig ng Golpo ng Persia. Tatamaan ang Israel. Hindi ko nakikikita na magtatagumpay ang Estados Unidos. Pero hindi ako ang nagdedesisyon sa Washington. Kaya ang inaasahan ko ay magkakaroon ng digmaan. Baka mali ako. At baka makita ni Trump ang katotohanan at mapagtanto na ito ay isang napakabobong ideya. Pero sa tingin ko, base sa takbo ng mga pangyayari at sa mga salitang ginagamit niya, sinasabi niyang sumuko na ang Iran. Sa tingin ko, malapit na niyang sabihin, nilabag nila lahat ng pangako nila. Malamang ganun ang kalalabasan. Tama. Profesor, may tanong ako tungkol sa mahalagang paksa. Kapag Iran ang usapan, laging tungkol ito sa enriched uranium at malinaw ang naging posisyon ng administrasyon ni Trump dito. Alam mo, sabi nila malabo ang mensahe kaya nagkakaroon ng kalituhan tuwing digmaan, tama? Maraming tao sa Amerika, pumupunta lang sila sa Twitter, alam mo yon, naniniwala lang sila agad sa mga headline. Hindi talaga nila alam ang totoong nangyayari. Narinig natin si Trump na sinabing pumayag ang Iran na isuko ang lahat ng enriched uranium nila, pero may ulat din na hindi pa rin at malalim pa sa ilalim ng lupa. Ano sa tingin mo mangyayari sa uranium? Sa palagay mo ba susuko ito ng Iran? O ito ba ay isang bagay na talagang itatago nila para sa hinaharap na may layuning posibleng gumawa ng sandatang nuklear para maprotektahan ang sarili nila sa hinaharap? Anong opinion mo tungkol sa issue ng uranium? Hindi, walang interes ang Iran at hindi ito nagpapakita ng interes sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. At kung gusto ko ng sandatang nuklear, matagal ko na sana itong nagawa, dekada na ang nakalipas. Sa tingin ko, kita naman ng lahat kung gaano ka-advance ang teknolohiya ng Iran ngayon. Nagkaroon kami ng 40 araw na digmaan laban sa Estados Unidos, mga proxy nito, at rehimeng Israeli, na nagsani-puwersa sa ilalim ng pinakamataas na pressure na ipinataw ng buong kanluraning blok. At nanalo ang Iran sa digmaan. Kaya hindi ito isang ordinaryong bansa. Isa itong makapangyarihang bansa na may napakasopistikadong mga estrukturang pampulitika at isang maunlad na lipunan na may mataas na pinag-aralang populasyon. Ang programang nuklear ng Iran ay mapayapa. Muling sinabi ni Joe Kent na malinaw na hindi gumagawa ng sandatang nuklear ang Iran. Ang pangunahing hinihingi ni Trump mula sa Iran ay isuko nito ang soberanya nito na hindi mangyayari. Ang Islamikong Revolusyon sa Iran. 47 taon na ang nakalipas ay tungkol sa soberanya, Tungkol ito sa kalayaan, dignidad at karangalan. Hindi kayang agawin ni Trump yon mula sa Iran, lalo na't natalo siya sa digmaan. Kaya hindi, ang ibig kong sabihin, handang-handa ang Iran na maghanap ng solusyon. Alam mo, nakita natin ang nangyari sa JCPO. Hindi natatanggapin yon ng Iran. Pero handa itong tanggapin ang isang sitwasyon kung saan kung tapat ang Estados Unidos sa pagkabahala nito sa nuclear program ng Iran, gagamitin ang mga pagkabahalang yon. Pero ulitin ko, kung babalikan natin ang sinabi ni Joe Kent, ang sinasabi ng intelligence ng US at ang sinasabi ng International Atomic Energy Agency, sinasabi nila na wala namang ebidensya na sinusubukan ng Iran
na magkaroon ng sandatang nuklear. At sinabi rin ni Tulsi Gabbard ang parehong bagay sa ilalim ng panunumpa. Kaya handang humanap ng solusyon ng Iran sa mga problema. Pero hindi isusuko ng Iran ang kanilang soberanya. Hindi makakatulong yon. Proper sir, ano ang pinakamalaking maling akala ng karamihan sa mga Amerikano tungkol sa Iran? Alam mo, karamihan na nakikinig sa podcast ay mula Estados Unidos at Canada. Kaya malaki ang tagasunod natin sa North America. Anong mensahe ang nais mong iparating para mas maintindihan nila ang sitwasyon? Sa totoo lang, kaunti lang ang oras para talakayin ang mga mahahalagang isyu at nasabi ko na rin ito sa ibang pagkakataon. May isang magandang libro na isinulat ng dalawang dating opisyal ng White House. Ilan ng talaga magagandang libro tungkol sa Iran sa kanluran. May isang magandang libro ang isinulat ng dalawang dating opisyal ng White House na tinawag na Going to Tehran. Hindi ibig sabihin nito na sang-ayon ako sa lahat ng nilalaman. Ang mga may akda ay sina Flint at Hillary Leverett na nagtrabaho sa White House sa panahon ni George W. Bush. Nagbitiw si Flint Leverett dahil sa digmaan sa Iraq. Pareho silang akademiko at mataas ang pinag-aralan. Si Flint ay Katoliko, si Hillary Van Leverett ay Hudyo. Sumulat sila, sa tingin ko, ng magandang librong tumatalakay sa maraming alamat tungkol sa Iran at nagbibigay ng roadmap para sa hinaharap na nagsasabing kailangang tanggapin ng Estados Unidos ang Iran. Binatikos sila dahil sa libro, mula kaliwa, demokratiko, republikano, think tank at mga gumagawa ng pulisya, lahat umatake sa kanila. Ang Estados Unidos, sa halip na piliin ang kanilang landas, ang landas ng katwiran, pinili nila ang landas ng mga Zionista. Ngayon, narito tayo sa gitna ng digmaan at pandigdigang krisis sa ekonomiya. Kung nakinig sila, baka may diplomatikong ugnayan na tayo. Para sa mas batang henerasyon at sa lahat ng manonood, masasabi ko yon. 47 taon ng pagkontra sa Iran. Sumusuporta ang Iran sa terorismo, lumalabag sa karapatang pantao, nagnanais ng sandatang nuklear at itinuturing na masama. Tingnan natin ang huling 2.5 taon, ang tanging bansa na aktibong tumututol sa genocide sa Gaza ay ang Iran. Ang Gaza ba ay Iranian? Sila ba ay, alam mo, nagsasalita ba sila? Ibig kong sabihin, sila ay mga Arabo. Hindi nga sila kalapit bansa natin. At gayon pa man, ang mga Iranian ay nagsasakripisyo para sa kanila. Ang buong Axis of Resistance ay ganoon din. Ang kanluran na nag-aangking taga-suporta ng karapatang pantao at laban sa terorismo ay sila ring sumusuporta sa pagpatay ng lahi. Dahil dito, dapat talagang pag-isipang muli ng mga tao ang lahat ng narinig nila tungkol dito. Pangalawa, para sa mga nakatatandang Amerikano, marami sa kanila ang naniniwalang nagsimula ang problema ng Iran at Estados Unidos nung sinakop ang embahada dahil sa aklat-aralin o balita. Masasabi kong ang pagsakop sa embahada ay bunga ng patakaran ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay nagsagawa ng kudeta sa Iran noong 1953 at 53 nagluklok ng isang Shah, isang malupit na Shah na lumika ng malupit na lihim na pulisya at namuno ng 25 taon. Mga tao, nagkaroon ng revolusyon. Marahil ang tanging tunay na revolusyon sa kasaysayan dahil sa buong bansa, ang mga tao ay nasa lansangan ng ilang buwan sa napakaraming bilang, kahit saan. Palaging pinagbabaril ng mga sundalo ng Shah ang mga tao. At sa isang partikular na madilim na araw na tinawag na Black Friday, maraming mga Iranian ang napatay sa Tehran sa dating kinatawag na Jane Square, o ngayon ay Shuhada Square, Martyr Square, dahil sa masaker. Kinabukasan, tinawagan ni Jimmy Carter ang Shah at inalay ang kanyang suporta. Kaya pagkatapos ng revolusyon, nagsimulang gawin ng embahada ng US ang ginawa nila noong 1953 at 53 sinimula nilang pahinain ang Iran. At binigyan ng US ng kanlungan ang Shah na isang mamamatay taong pumatay ng marami. Natakot ang mga estudyante sa protesta na baka maulit ang nangyari noong 1953. Sinakop nila ang embahada at hiniling sa Estados Unidos na ibalik ang Shah, ang mamamatay taong ito. Pagkasakop nila sa embahada, nakakita sila ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga kilos ng Estados Unidos laban sa Iran mula roon.
Kaya pinanatili nila ang mga taong ito. Pinalaya nila ang mga babae at mga minorya, mga Aprikanong-Amerikano, at pinanatili nila ang 53 katao. Ngayon, kung sa ngayon ka man o hindi sa pagpapanatili nila ng mga iyon ng 400 at 40 araw, ibang usapan na yon. Pero ang punto ay ito, ang naging resulta ng patakaran ng US. Natakot ang mga estudyante. At sa tingin ko mismo, kung hindi sinakop ng mga estudyante ang embahada, malamang sa isang punto ay bumagsak ang revolusyon. Pero hindi ko sinasabi na. Nang tumagal ito ng 400 at 44 na araw ay tamang patakaran. Pero, mga estudyante lang sila. At natatakot sila para sa kinabukasan ng bansa. Pero ang punto ay sa buong kwentong ito, gusto man nila o hindi, ang Iran ang biktima. Sa tingin ko, dapat talagang pag-isipan ng mga tao. Kung babasahin nila ang Going to Tehran, mapapaisip sila. At sa tingin ko, kung hindi ganito ang Estados Unidos, ibig kong sabihin, kung ang mga elitista sa Washington ay hindi ganun kakontrolado ng Epstein class o ng Zionist lobby, kahit ano pa man ang dahilan, alam mo na, kung meron silang baho laban sa kanila, o sila'y tiwale, o anuman ang impluensya na meron sila. Nabiyag ang Washington. Kung hindi ito nangyari, siguro ngayon may ugnayang pampulitika, negosyo at kalakalan tayo. At hindi natin ito pinag-uusapan ngayon. Tama. Professor, salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo at sa mahahalagang aral at pananaw na ibinahagi ninyo, lalo na ngayong panahon ng digmaan na puno ng kalituhan. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga panayam na ganito mula mismo sa lugar ng pangyayari. Ibig ko sabihin, live ka mula sa Tehran, kaya ayun. Kaya naman, ipinapanalangin ko ang patuloy na kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Maraming salamat sa oras mo. Karangalan kita makausap. Isang karangalan na maging panuhin sa palabas. Maraming salamat. At sana ay dumating ang mas magagandang araw para sa ating lahat. Mga kaibigan, gusto ko magpasalamat sa inyo sa panonood hanggang sa puntong ito ng video.